Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif. Bringing you another reaction video. And this time, we'll talk about Pangil sa Pangil Pistolero versus Akata. I-like muna natin yan mula sa PSP Entertainment. At ito nga pala requested ni Nomir Miko. Sabi niya, Pistolero versus Akata boss sa PSP, wala ka pa. So, gawin na natin ito guys kasi para wala tayong nakakalimutan. Ganun kumain, gumagay lang kayo sa reaction video natin. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. I-like, share yung video natin kung hindi nyo ma-share kahit i-like nyo na lang para kami sa iba. Ganun pa man, di natin natake mapaborito yung artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message. Kung masabi na kung hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man guys. Tuloy natin ito guys. Bago tayo magsabigay ka ng pedigree ka, may producer in California. All the same time, ang mga safe terms sa mananalpi, mga protection na applies psychology or test. Para marami tayo sa description, version ng channel ko. Gusto niyo marinig mag-rap, mag-komenta, nandun lang yun. Nagmamadali ako magsalita guys para matapos na yung intro natin. Sa susunod siguro, maglalagay na lang ako ng para basahin nyo na lang para maraming masyadong keme-keme. Ganun pa man guys. Nagmamadali tayo. Ganyan ito guys para makarami tayo Pangil sa Pangil Pistolero versus Akata. Nalike ko na yung video. Let's get to it. Tapusin yung video. Let's go. Pangil sa Pangil! Sagpangan na! Sa totoo lang nahihirapan ako magsalita kasi meron ako singaw dito guys sa loob. Nakagat ko kasi siya. Tapos, parang naging singaw na siya. Hindi ko alam ba't ganun. Kakasaka pa pang nagsabayan. Pangil sa Pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa Pangil. Kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Ano? Magsakitan tayo! Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Siguro sa akin siguro pwedeng makuha ni Pistolero yung top 1 sa top 5 ko sa 3GS o kaya si Romano. Kasi define na yung character nila, define na rin yung style nila eh. So, pero pwedeng maagaw yun ni Poison na kasi nakita ko parang nahanap na ni Poison yung skills na para sa kanya eh. Pero other than that, si Pistol talaga yung character niya, yung style niya nahubog niya na. Kumbaga pag narinig ko siya, alam ko Pistol yung nagarap. Kumbaga nakuha niya yung tawag ito, yung pinaka battle ano niya. Ganun. Tuloy natin guys, sorry. Pangil sa Pangil, atid sa atin ng PSP Entertainment. PSP, magingay naman tayo lahat para sa paparating na laban, no? Isang malaking pasasalamat at shoutout sa Flip Top Battle League, sa Sunugan, at sa lahat ng liga sa buong Pilipinas para sa atin lahat, oh. Sir Arik, maraming salamat. Maraming salamat din sa lahat ng sponsors natin, Pastry Vapors, Zypher Philippines, Tokyo Grill, Fortune Play 888, lahat yan, suportahan natin. Malakas yung laban na paparating. Ginoo sa aking kanan, pakilala mo sa amin kung sino ka. Yo, Ginoong Pistolero nga pala. Ginoong Pistolero. Debut battle. Hush Music, Tondo Tribe, 3GS, malaking shoutout sa Saint, Silence, Crown Manila, Papakals Clothing, Etibac Barbers, at sa mga ibang tropang di ko nabate. At Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo sa akin kung sino ka. Ako si Akata. Shoutout yung mga nagbigay sa akin ng pera bago ako pumunta dito. Mga nauto ko sa ibang bansa, sila Edward Alejandria ng Canada. Si Kuya Clyde, hindi pa nakakapagbigay ng pera yun, pero sana bigay mo. Kay Byron sa Bedra ng 1122 Digital. Sino pa ba ang mga binarautang ko? Basta yun na, yung nakalimutan ko, shoutout ko na lang sa page. Thank you. Ito,
Boston. Tao yun. Oo. Panalo ka, sino mo? Uy! Panalo ng coin toss, si Akata. Mauuna si Pistolero. Pangil sa pangil, sagpangan na! O, sisimulan ka ng ganito. Freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas niyo kamay niyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasi sa battle rap, pre-battle ang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliw. Tangina mo, Nicole, good morning! Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-puno to ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo excited. Nagpasadya agad ng kobre ka, masama na nahi. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papalitan yung Nicole na paburda na sa blanket? Tangina mo ha, paalala ko lang ha. Bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nachor. That means kinahiya mo yung pangalan mo, iyumang itanggitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Inang-ina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Wow, ang ganda ng agad ng pambungad ni Pistolero, no? Pinapahiya niya na agad si Akata. Yung background niya. Textbook yan na ginagawa sa mga korte, di ba? Yung paano ka na paniniwalaan bilang witness o bilang isang magaling o bilang isang CEO kung yung background mo, it doesn't speak for yourself, you know? Hindi siya nagsasalita para sa'yo. Nagsasalita yung experience mo laban sa'yo. Kasi back in the day, Nico ang pangalan mo, isa kang bano, talunan ka. 22 battles, puro ka talo. Diba? All of a sudden, nagpalit ka ng pangalan kasi gusto mo ma-justify yung bagong skills na meron ka. Parang ganun yung sinasabi ni Pistolero. Malaking bagay din yun kaagad. Kasi, ibig sabihin, pinakita na parang lahat kayo nalanse ng bagong idea ang Akata, pero in reality, si Nico pa rin yan. Ganun yung sinasabi ni Pistol. Magandang props yun, ha? Kinangina yan. Sabi niya kay Rapian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, mag-roll back ba yung gas? Ano kalaban ng Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis. O sunugan at flip-top champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? O, champion, sasabihin, naghahabol, ulul. Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sendlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Wow! Baliw! Kinanginan to, kukumpara nyo yung estilo ko dito? Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Wow! Pag walang weakness yung... Magandang concept yung ginawa ni Pistolero na nahimay niya ng maayos kung ano yung game plan ni Akata. Na-expose si Akata sa first round. Even though hindi naman ganun yung schematics na ginawa ni Akata, pero magandang bagay na magbigay si Pistolero ng diagram papaano ginagawa yung pen game ni Akata. At nang sa ganun, malinawan yung mga tao sa kung ano ba talaga yung plano ni Akata pagdating sa mga rounds niya. At para sa akin, malaking bagay nun kasi na-expose niya si Akata ng napakalinaw. Wow. Very convincing sa akin yun, guys. Hindi yun biro. Hindi biro yung ginawa dito ni Pistolero.
There comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society. So basically, he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Wow. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wow. Wala ka. Ang laking bagay nung sinabi dito ni Pistolero. Nag-super saiyan na si Pistolero dito. Very definitive yung ginawa niyang rounds dito. Hindi ko alam paano si Akata makakabawi dahil package yung ginawa niya eh. Kumbaga, yung kategorya ng rounds na ginawa ni Pistolero mula sa pagdi-discredit niya kay Akata na banu ka pa rin, siniko ka lang. Tapos pagdating sa paghimay niya ng rounds ni Akata, paano niya ginagamit yung pen game niya para i-manipulate yung pag-iisip ng mga tao. Tapos tumalon siya sa idea ng reflective na atake papunta sa kaya ganito yung ginagawa mong idea o konsepto o diagram para sa pag-atake kasi hindi rin kompleto yung pamilya mo. Parang may problema ka rin sa pamilya mo o hindi mo dinanas yung mga ganong klase ng mga bagay. In short, parang nagpe-play safe ka o playing perfect ka. Parang ganun yung ginagawa ni Akata. Para sa akin, very convincing yun kasi hindi lang basta na-define ni Pistolero kung ano yung tamang paglathala ng pag-atake sa isang kalaban, pero pinakita din niya kung ano yung kinaibahan niya pagdating sa pagsusulat at pagsuri. No? Napaka well crafted. Ang father figure, iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom, mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa, tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison, disgrasyada, tapos mama ko edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Di ba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Wow! Nak, bagong game! Sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food, siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka magstay, pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Wow! Man! Real shit! Lonely kid, parang sinabi, lonely kid ka, Akata. Parang ganun. I mean, si Nico naman, okay naman siya. Maganda yung upbringing niya, maganda naman yung ano niya. Meron lang siya talaga mga butas. Kasi dati bata pa, hindi pa masyadong hubog yung pag-iisip ng mga tao. Tapos, very premature yung paglabas din ni Akata sa Flip Top back in the day. Kasi, very excited siya pero wala siyang yung parang game plan. So, naintindihan ko kung bakit yung success niya naudlot ng matagal. Kasi ng panahon na yun, hindi pa niya nakikita yung dapat niyang puntahan eh. Tapos, parang hindi niya pa maasikaso yung ginawa niyang parang battle din yata sa lugar nila. Pero ngayon, well-established na si Nico. Kasi, parang nakita niya na yung lugar na para sa kanya. May mga tao na rin na naintindihan siya. May mga ganun na rin. So, sa tingin ko, na-appreciate ko na si Nico ngayon better than before. Yan, tuloy natin. Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts, the more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero wag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa akin makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige, hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo?
Usapang battle rap, sunugan at flip top, ako may hawak ng kampyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado, asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong Katumera session, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalagyan sa kontento at masayang tao, tarantado. Siya parang matatampo. Okay. Ewan mo rito, try na natin yun. Guys, minsan kailangan nyo talagang tingnan yung sarili ninyo. Magkaroon kayo ng awareness. Try natin. Tangina, ang ganda pala ng buhay mo eh. Ba't tinahamon mo pa ako? Gago ang puta, lakas ng tama. Check ko muna ha. Akata live on stage! That means good morning! This is a wonderful day. Oh, God damn! Battle rap na naman! Malamang si Rizal talagang annoyed na! Wala nang wordplay! Mongoloid ka! Isa kang beta, diagnosed sa pagiging alpha, bobo, ultra, omega, autistic! Ilang ulit ka na nga nagwagi! Di ka ba masaya? Nag-aamoy ka na ng baliw. Ganyan ka kalala. Wow. Anong gusto mong patunayan? Ikaw pinaka-abnoy? Eh kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Gusto niyo sample? Old Jets, pati idol. Sama na host, tagahatol. Akata versus all. Putang ina! Royal Rumble! Cause I don't need no backup para sa mga tulad mong low-life mambuli. Yung kumo, kung hindi nakak-block, malamang isa na rin sa mga umiiyak si Looney. 3GS, pricing, flip top, sunugan, at ngayon, PSP naman. Tingnan nyo, ang galing ng combo. Mga nag-uululang, squatting at konyo. Mga feeling magaling at bobo. Mga nag-uuungguyang mga matching at chonggo. Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero usan-sang liga, nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang iyapang, astang celebrity pa yung bagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Kwento mo sa Pagcor at PNP. Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligan ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Taas kamay, energy ball! Para sa 2,000, first digit, number 4. Tangina, tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na! Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Ang ganda ng pinapakita ni Akata, pero generalize kasi yun eh, kaya sapul lahat din talaga. Pero other than that, pinapakita na yung value naman ni Pistolero parang hindi tumaas. Parang ganun pa rin. Kahit anong yabang nila na may mga na loyalist sila o na maka-flip top sila, parang makikita pa rin na kailangan nyo pa rin lumaban sa ibang lugar para lang matugunan yung pangangailangan nyo, which is pera. Kasi nung unang, may iba lang tayo guys, kasi nung unang panahon,
yung mga individual, especially yung mga lalaki, naghahunting tayo ng mga kalabaw, tigre, buffalo, dinosaur, regardless of it. Para mapakain natin yung pamilya natin. Diba? Importante yun talaga. Pero sa panahon ngayon, hindi na tayo nag-hunting para mapakain yung pamilya natin. Ang ginagawa natin, nagtatrabaho tayo para meron tayong kita. Tapos yung kita natin, pupunta tayo sa store para makabili. Tapos yun yung inuuwi natin sa pamilya natin. So dati, nag-hunting ka, tapos ngayon, trabaho na. So, ganun yung difference na sa panahon ngayon. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, talagang kailangan mo talaga magsipag magtrabaho para magkaroon ka ng pera. Yun talaga. Inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo, third generation supremacy. Yung mga battle nyo naman, walang royalty. Wow. Kaya nga, 2 times champion at lahat, di ka pa mapanatag. 300k in cash. Nawala lang ng ganun sa yung palad. Di mo ko gayahin, still winning kahit tipirin ng bayad. Because when Arik gives me 10k, after 3 days, 100k na kagad. Pagkat ang pera, dapat minumultiply at di pinangwawasak ng atay. Tell that to your groupmates nang di nila maisipang magpakamatay. Wow. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. Maganda rin yun yung maganda sinasabi ni Akata kasi sa buhay na to guys, pag hindi mo naintindihan yung idea ng asset at saka ng liability, sa mundong to, it's all about asset and liability. Yung asset, yun yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pera. At yung liability, yun yung pinagkakagastosan mo. Once na-realize mo kung ano yung liability mo, mababawasan mo siya. At once na-get mo yung asset mo, madadagdagan mo siya. Tandaan nyo palagi, kailangan marami kayong asset at konti lang yung liability ninyo. I-search ninyo kung ano yung mga liability yung pinagkakagastosan nyo. No? Pagkain, pamasahe, panggas ninyo, pagbili ng damit. Mga unnecessary things na hindi nyo naman kailangan, guys. So, kailangan kayong magtipid. Tanggalin ninyo yung mga bagay na hindi naman importante sa buhay ninyo. Kung kaya nyong mag-apartment sa isang kwarto, mag-apartment kayo ng isang kwarto, ba't pa kayo mag-apartment ng 5 yung kwarto o malaki yung bahay? Hindi nyo kailangan. Gumagastos lang kayo ng pera for the view. Tandaan ninyo guys, ang buhay ng tao ay 26,000 days lang. So, magugulat ka na lang, next year, December na ulit. May natapos ka na ba? Meron ka na bang nakamit sa buhay? Wala pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, kailangan dagdagan ninyo yung asset ninyo. Mapatalino man yan, mapa-business man yan, dagdagan ninyo. Marami dapat kayong pinagkukunan. Dumilihensya kayo at huwag kayong mapapagod. Pag ginawa nyo na, kailangan kayo maging consistent. Tuloy natin. Talagang malaki ang ROI. Putang ina, laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. Dang ina. Yung ROI, di na bumalik. Tang ina si Arik na bankrupt dahil sa inyo. Bumalik yung ROI, shit. Tang ina. Talagang malaki yung ROI, pero pukin ang ina mo. Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Sorry kung naalimutan yung sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Tangina. Okay na yun, so yun yung 30 mil na panalo. I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao. Kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo. Tingnan mo yung mga tropa mo sila lip cram, sila poison therapy. Tangina, puro gusto magpakamatay. Hindi ka pa marunong magbigay ng maayos na gabay. Tangina, anong klaseng tropa niya? Nag-aaway pa kayo nila Sherman. Tanginang yan. Bumubu kayo ng gang, tapos bandang huli kayo magpaplastikan? Huwag ganun, Brad. Ang pangit nun. Tingnan mo si Lance. 3 anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit?
may tropa siyang Akata. Gaya. Putang ina, yung sa araw ay di pa rin dumadating. Pre, ito na! Pumapasok sa akin yung pera kahit hindi ko pinipilit. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo inisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Ehem. Tapos yung kay Apex, bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung binabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 lyricism. Tangina, nakakasmell ako ng hocus-pocus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekos-mekos. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto. I'll be honest, pagdating sa, sa magandang plataforma, flip top. Pero pagdating sa pagtulong, I think PSP. Best, talaga si Pibos. Talagang tumutulong talaga siya. And at the same time, very charismatic. Very charismatic si Phoebus. Open siya sa lahat. Si Enigma, alam niya kasi yung sistema. Kaya, alam niya yung mga kalakaran. Minimake sure niya na Pagdating sa malinis na program, Arik. Malinis talaga. Pero pag galantihan talaga, Phoebus. Gusto, daming hangarin. Sa ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi mo ito ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Hindi rin kita tinuturuang manglamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang ginago lang ako sa flip top. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Meron kasing, ewan ko kung hindi nyo naintindihan, pero hindi rin kasi basta-basta pwede mag-pull out ng pera sa YouTube, guys, Especially sa mga account tulad ng FlipTop. Kasi pag nagbunot sila ng pera, kailangan matataksan yun. Tapos yung tax na yun, marami silang babayaran. Tapos yung pera na yun, the more na nag-withdraw sila, the more na natataksan sila. Tapos, hindi naman nila makukuha ng buo yun. Tapos, kailangan pa nilang bayaran yung lugar, yung ganito, ganyan. Especially pag yung flip top naman, walang solid talaga na foundation o kaya mga sponsor. Hindi katulad sa PSP, ang lalaki ng sponsor nila, guys, Diba? So, malaking bagay din yun talaga. Tuloy natin. Di lang basta pagwawala. Ang embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng Akata non grata, epekto ko sa DYD basta-bastang mawawala. Akata, if it's real and I know that you're a witness, so please stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. First round nakuha na ni Pistolero kahit nabawi ni Akata yung rounds na yun kasi ang laking sugat talaga ng bagay na yun Even though karamihan ng mga angle ni Akata generic pang kalahatan pero pasok pa rin kasi tinatamaan pa rin si Pistolero sa idea na yun. Ang problema nga lang para siyang pasabi sa crowd, Parang humihingi siya ng validation sa crowd habang sinasabi niya yung mga bagay. Kaya nag-agree yung crowd kasi tama yung sinasabi ni Akata. Pero hindi atake sa direkta kay Pistolero, pero pangkalahatan naman. Sa akin, okay din yun. Effective naman. Kaya lang, mas gugustuhin ko pa rin yung
pag sniper ka, pistolero ka, talagang nakatutok talaga sa target. Tuloy natin. Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Tanginan to. Pag binigyan daw siya ng 10k ni Ari, magiging 100k na. Tanginan to, patawa. 10k galing kay Ari, yung 90k galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tanginan to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle kasi kailangan mo ng pang deals. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardya. Puta, lupit nun, parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi... Guys, maraming ngayon dito sa amin issue, especially yung mga nagaganggang dito. Pinagtatawanan sila ngayon. Kasi yung mga member niyan, di ba, parang pinopromote kasi ulit yung bullying dito, guys. Kasi very important yun para sa mga tao na very entitled. May mga entitled kasi na tao Tapos yung mga tao na nagbubully sila yung parang nagbibigay ng stop doon, ng limiter. So, mayroon talagang naitutulong yung bullying talaga. Even though may bullying na hindi maganda, pero may bullying na talagang effective din talaga. Kasi makikita mo yung hierarchy mo bilang individual sa isang lugar na, sa society. Ganun talaga. Tuloy natin. Pa-on guard, tangina. Tuloy natin. Kasi the fact, nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard, tangina. Kasi the fact, na kinuwento niyo yun sa Flip Top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapak ko yung gwardiya ng subdivision namin, ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit, tawag dyan gangsta shish. Tanginan to, kala mo, sampalin ko kaya mo nga mo, tol. Oh. Tanginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahud-hud pa, tas yung hood nyo may gwardya. Gago tol dun sa hood, pag may riot, nagsusumpangan o kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. Pangyaran to, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan. Mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalembang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Tangina mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang isa-alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang. Wow. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yun yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Magsakitan tayo! Tangina, puro yabang si Gago, laman ng kanyang plato, niyayabang ng pasigaw. Niwala kang ang ideya kung saan galing yung pagkain lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw, pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay, pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay, kwarto mo lang hindi nababakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo perwisyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Na,
Kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot pa tayo sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatsya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Tension! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na bro! Ako nagbabayad ng bills ng aming mansyon! Pinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun! Yung mga magulang ko nasa Amerika na, ako na lang nandito! Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki? Sisisihin mo ako sa pagiging senyorito? Parang kasalanan ko naman yun! Wala to eh! Yan na ba yung pistol hearing full effect? Tangina yung amat sa wit, hindi ko madetect. Tipong you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Wow. Hindi isang balahibo sa katawan, no? Di ako tinaasan. Tangina mo, Mang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit 1 taon akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Goals hustle! Hirap ka na nga umiscore, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Wak as fuck, mahina! Isa kang putang inang dork! Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work! Wow! Maayos. Damn! Anong sakit nun? Kasi may mga tao talaga, typical naman yun na ano na ginagawa ng mga tao na yung sinasabi na sumisip-sip kayo sa mga boss na mga ganun. Kasi gusto nila maging successful sa work na yun eh. Tuloy natin. Na career. Porket ikay naging kampiyon / employee of the year. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman kahit na yung iyong pagiging champ, parang J-Black lang, hindi ramdam, walang ni isang may pakialam. Wow. Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos ngayon yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang, kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumukha, di na kinopya kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap bumalik sa pagiging Jejemon. Buti pa yung mga nasa music industry. Magtagalog lang ng international track, papaldo na. Yung mga battle MC hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino kang legit. Gago mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Masyado nyo lang gino-glorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie, na mas marami pa rin yung mga napasama. Yan mo sila Andy G. Check nyo yung mga stories ng from riches to rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs.
Nang makita niyong maigi, nailan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Paulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Itong entablado ko, ginawa lang para sa general audience. Dapat dun palang malinaw na sa'yo na ito'y para lamang sa mga average yung intellectual quotient. Kaya kung proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dobrak, para ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa eskinita. Kuya Josh na walang hasyenda Luisita. Ang kinalabasan, mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta. Ano? Sakit? Gago, sarap mo nga sa rin. 2 times champion at lahat, supporting cast ka pa rin. Habang ako, sagad pagkalokot praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Hell no! Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan nyo pa sa paggawa ng mga kwento at saka chismis nang lalo yung mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring. Tignan mo paano mo nagawa. Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita. Laman na iyong isipin, panay pagkukupay pa. Sabay iyong tingin, normal ka. Tarantado, hindi ka matino. Katulad lang kita. Parehong sintu-sinto. Kaso may pinag-aralan yung isa. Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang. Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang. Round 3, Pistolero. Maganda yung ginawa ni Pistolero sa sa second round niya, pero sa tingin ko mas natripan ko naman yung ginawa ni Akata, kasi sa tingin ko dito pumunto talaga siya, diretso talaga siya kay Pistolero. So na-define niya ng maayos yung second round niya base sa mga bagay na sinasabi niya, at may quality yun kasi yung mga sinasabi niya hindi lang siya basta malinaw, kundi tahasan niyang inaatake yung mentalidad natin, tapos binubuksan niya sa panibagong idea. Tapos yung panibagong idea na yun yung nagbibigay sa atin ng karapatan para makapag-isip ng mas malalim pa sa kung ano yung sinasabi at pinapaliwanag ni Akata patungo doon kay Pistolero. Para yung idea na yun, yung sapilitan mong buksan yung pag-iisip ko habang inaatake mo si Pistolero, yung nagbigay sa akin ng idea para bigyan ng timbang yung letra na binibigay ni Akata. So, sa tingin ko, nung nabuksan niya yung utak ko para tanggapin ko tong mga idea na binibigay mo sa akin, tapos silipin ko at pakinggan ko. Nung nabuksan yung pag-iisip ko sa idea na yon na nilatag niya, nakita ko yung bigat ng ginawa ni Akata. So, mabibigay ko yung second round siguro kay Akata, even though maganda yung mga rebuttals ni Pistolero, pero sa akin mas effective yung ginawa ni Akata kasi pasok siya, diretso siya doon kay Pistolero at maganda yung mga sinabi niya, mga angulo doon talaga. Tuloy natin. Third round. Pati si Andy G, dinamay niya din. Porket kinalagkad niya yung QC, makikisabit ka din. Diba, pansin niyo ba kung sino-sino nirereklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng kotse, dinamay para makapagpaandar.
Tanginan to. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corn beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corn beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putangina mo, nag-dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Tangina, corn beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putangina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kay Arik ang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce? Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice? Puta, lupit naman ni boss. May ma-issue pag kinapos. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao, gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinokondina. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top, nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawalan ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number 1 league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Wow. Tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero kami pa talaga? Ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa kumo, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa 2 kumpanya, tanga! Wow! Ano? Sino kayo ng most use? Ikaw. Parang sinasabi niya kung sa flip-top nga, ito lang kinikita mo, at least nandito ka na. You know, I mean, ano ka dito, komportable ka. Pero paano masabing komportable ka kung nagtatrabaho ka sa 2 battle league, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan mo mag-battle sa 2 liga para mag-compensate yung kinikita mo sa flip-top. Kasi hindi kailangan parang ganoon. Tuloy natin. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Pastang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3G, Sisinyo, para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita. Hipokrito! Wow! Ano? Ang laking bagay nung kasi lagi mo sinisiraan yung flip-top na hindi ka inasikaso, hindi ka pinagbigyan, hindi ka binibigyan ng TF. Pero lagi mo binabanggit yung pangalan nila para ma-establish yung pangalan mo. Very hypocrite moves yung ginawa doon ni Akata. Pasok yun. Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Diba? Tanginan to. Atapang tao porkit abound sira awat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka? Ano? Ha? Tukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinamon ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Wow! Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta.
Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Wow. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Big props sa ginawa ni Pistolero, no? Very risky yun, pero na-define niya ng maayos yung third round niya. Yung Akata Ay, effect, nako! nag-ano yun, ha? Bobo Tumatak. talaga to. Ang dami niyang binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tinatarget. Tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang rocket. Shit! Okay lang ina, ano pa yung mga sinabi mo? Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. At hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado 5, kumikita ng tagsi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Ganun ako ka-scammer. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle nang hindi ka nahahassle. At tangina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fact na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina! Di ka pa kontento dun? Mas dinadaig mo pa ata sila sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that, I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Forget validation ng... Sa tingin ko, yung third round ni Akata, freestyle na lang. Tangina. Tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako, kaya bigla kang insecure. Kinulang ka ba sa papuri ng bossing mong singkit? Kaya ako napagbalingan ng naipon mong ngit-ngit. Pwes imbis na magalit, awa na dama ko sa aking dibdib. Para wag ka kasi sa akin malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina. 24 hours a day. 1 hour lang akong nag-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina, malapit na magkagera, magpapayaman ka pa? Putangina mo, malapit na magkagera, ang taba-taba mo pa? Paano ka lalaban yun? Tanginang to. Lala mo. Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong satsat. Disiplina, responsibilidad, hindi mo nga kayang magpapayat. Sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot? Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaot? Ganyang diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit. Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama, hindi ka physically fit?
Tangina mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tangina to. Ano ba? Ang dami kong nasulat na wala eh. Pero tangina, solid talaga. Isipin mo, champion ka tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng haangat tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin noong nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangina, sanay ako sa hate, bakit nyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, yan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Ikaw 2 taong ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa ating dalawa? Di ka pa nauumay? Ako pag di binayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Kaya nakita sa kultura kasi may anak na akong binubuhay. Okay ng ina mo. Ang galing ng mga sulat mo ha, pero hindi totoo lahat na sinabi mo. Solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na Battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinagkagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre. Isipin mo lahat nagpa-bars. Kahit nagtitinda lang ng kape. Ang ina yung akata, hindi na nananakit ha. Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasa na yung nakakasakit na siya. Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, bro. Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle-free. Tangina. Putang ina, nawala talaga. Raisa, kita-kits tayo ulit sa gabo ha. Tangina, kala ko yung mga kalabang mo eh. Kikay ko yun, sana kita. Ano? Okay, that's all folks. I hope you all entertained. Thank you. Nakuha na ni Pistolero yung first at saka yung third round. Maganda yung pinakita ni Akata sa second round. Sa tingin ko, hindi talaga siya nagsulot sa third round. Kasi common yan sa mga tagagapo eh. Kahit si Danceta, ginagawa niya. First, second round, sulat. Third round, bahala na si Batman. Parang ganyan talaga, nasa sakit talaga nila. Ang hirap kasi guys magsulat talaga. Promise, napakahirap magsulat. Ako nga, pag gumagawa ng kanta eh, first verse lang, second verse, ang hirap, no? Nakakatamad. Kaya kailangan talaga makipag-collab talaga. Wala akong pasyensya sa pagsusulat ng mahabang kanta. Bihira lang. Ganun pa man guys, maraming salamat. Obvious na yon, nakuha na ni Pistolero first and third round sa tingin ko. Ang last of battle, judges, pag-desisyon na natin yan. Pangil sa pangil, Akata versus Pistolero. Mag-ingay pa tayo isang beses para sa laban na yun. Ang mananalo ng 30,000 pesos, ang binoto ng hurado, 5-0 para kay Pistolero. Maraming salamat. Sobrang solid ng laban. Maraming oras na feeling ko hindi siya kasi sobrang cool ni Akata. So solid pa rin. Kaya pa man guys, maraming salamat. Nag-enjoy ako dun. Kahit nagkalat si Akata sa third round, nakaka-enjoy pa din. Kasi nadala niya yung sarili niya na maayos. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan ninyo yung reaction video na yun. I-like nyo, i-share ninyo, o mag-comment kayo kung nagustuhan nyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Makaibigay yung mga tao na kapaligid sa inyo. Tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good vibe po. Ingat kayo lahat yan. Peace out. Kita-kita tayo sa next video.